Ang binansagang half-man, half-amazing, isa sa pinaka-exciting panoorin nung kanyang prime. Pinakakilala sa kanyang mga high-flying dunks. Wala mang nabaong kampyonato sa kanyang karera, hindi mo pa din maaalis ang pangalan niya sa listahan ng mga pinakamahuhusay sa kasaysayan ng NBA. Ngayong part 39 ng ating NBA Did You Know, itukahan naman natin ang mga ilang interesting things sa buhay at karir ni Vincent Lamar Carter Jr. What kind of look is it going to be? Si Vince Carter ay na-draft bilang 5th overall pick ng Golden State Warriors noong 1998. Pero ilang minuto lang pagkatapos niyang matawag, agad siyang na-trade papunta sa Toronto Raptors kapalit ni Anton Jamison. Naka-teammate pa niya noon sa North Carolina. At sino ang mag-aakala na yung trade na yon ang magiging simula ng paglipad ng Air Canada? Sa episode natin kay Tracy McGrady, nabanggit ko doon na magpinsan sila ni Vince Carter. Pero alam mo ba na high school na sila nang malaman nilang magpinsan pala sila? Sa kwento ni Vince Carter, nakakasama niya na dati si T-Mac sa pick-up games sa high school sa Florida. Pero minsan, hindi nila inakala na magkadugo pala sila. Hanggang isang araw, nang umattend ng family reunion si T-Mac, nakausap niya yung lola niya doon at nakwento nga nito na may apo din siyang magaling din sa larong basketball. At tinanong ni T-Mac kung sino yon, ang sagot ni lola, si Vincent Carter. Hindi makapaniwala si T-Mac at agad niyang tinawagan si Vince Carter para tawaging insan. Pero syempre English yon. Si Vince Carter ang naging mukha ng Toronto Raptors. Doon siya binansagang Air Canada dahil halos araw-araw may highlight dunk. Yung tipong isang talon pa lang, ubos na ang kuryente sa buong arena. Siya ang nagbigay ng relevance sa prangkisa dahil siya ang unang superstar ng franchise. Halos lahat ng bata sa Toronto gusto maging si Vince Carter. May jersey, may poster, pati mga bata sa playground ginagaya yung windmill dunk niya. Pero hindi lahat ng kwento may happy ending. Dumating sa punto na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Vince at ng Raptors organization. Nang mag-request siya ng trade noong 2004 at tuluyang na-trade sa New Jersey Nets, sa isang iglap si Vince Carter naging most hated player sa Toronto. Pero paglipas ng panahon, naayos din ang lahat. Nagkaayos din sila ni Masai Ujiri at ng Raptors organization at noong 2014, nagkaroon pa ng tribute video si Vince sa Toronto. Alam naman natin na sa isang buong game, meron lang 48 minutes. Pero alam mo ba na minsan naglaro si Vince Carter ng 63 minutes sa isang game? Nangyari ito noong December 23, 2001 nang maglaban ng Toronto Raptors at Seattle Supersonics. Triple overtime, 3 beses silang nag-extend. At si Vince, kahit ihe, hindi na ipahinga. Pinaglaro siya ng buong 48 minutes, nalimutan atang isab ni coach at nilaro din niya yung buong 3 overtime. Nagtapos siya ng may 45 points, 6 rebounds at 6 assists. Hindi uso ang load management. Si Vince Carter ay isa ding talented musician. Hindi lang basta marunong, kundi magaling talaga siyang tumugtog ng saxophone at drums. Madaming universities ang nag-offer kay Vince ng scholarship para maglaro ng basketball sa kanila. Pero meron ding universities na nag-offer ng hindi dahil sa kanyang skill sa basketball, kundi dahil sa husay nito sa music instrument. Kung usapang dunk, hindi pwedeng hindi mo maisip si Vince Carter. Parang may sariling gravity setting sa katawan yan eh. Bago pa sumikat yung dunk contest nila Zach LaVine at Aaron Gordon, meron munang 2000 slam dunk contest kung saan parang nag-set ng standard si Vince Carter paano gawing exciting ang dunk contest. Lalo na nung sinabi ni Vince Carter yung "it was over". Yun ang dunk contest na halos walang makalimot hanggang ngayon. At noong 2000 Sydney Olympics, suot ang Team USA jersey, ginawa niya ang pinaka-wild dunk sa kasaysayan ng basketball nang talunan niya mismo ang 7-2 player ng France. Tinawag ng media yon na Dunk of Death. At mula noon, naging opisyal na ang titulo niyang half-man, half-amazing. Alam mo ba na halos buong karir ni Vince Carter, iisa lang ang jersey number niya? Number 15 sa Raptors, Nets, Magic, Grizzlies, Kings hanggang Hawks. Pare-pareho lang. Pero may dalawang team na nag-break ng pattern. Nung napunta siya sa Phoenix Suns at Dallas Mavericks, bigla siyang nagsuot ng number 25 dahil may ibang player na naka-number 50 na doon. Hindi na siya nakipag-agawan. Gentleman si Vince. Kaya siya na ang nag-adjust. Tsaka natanda na eh. Isa si Vince Carter sa mga bihirang player na nag-evolve habang tumatagal ang karir. Noong una, puro high-flying dunks lang ang inaabangan sa kanya. Pero habang tumatanda, natutunan niyang mag-adjust sa laro. Naging threat si Vince Carter sa tres sa paglipas ng panahon, parang Ray Allen at J.R. Smith. In fact, nasa top 10 lang naman si Carter sa all-time 3-point made. Mas mataas pa kina Paul Pierce, Nowitzki, Jamal Crawford at Kevin Durant. So, think again kung iniisip mo puro dunk lang ang alam ni Tito mo Vince.
Si Vince Carter din ang dating may pinakamadaming season na nilaro sa history ng NBA, 22 seasons. Kaso lalampasan na ni LeBron na may 23 years. Si Vince lang din ang unang player na nakapaglaro sa 4 na dekada. Nakapaglaro siya ng 90s, 2000s, 2010s at 2020s. Ibig sabihin, nakasabay niya si Michael Jordan, Kobe Bryant, Tim Duncan at Zion Williamson sa parehong league. Pero sa 22 seasons na yon, hindi siya nanalo ng NBA Championship. May isa lang siyang conference finals appearance noong 2001 sa Toronto Raptors. Pero still, respected at legendary pa rin siya sa mata ng fans at sa kasaysayan ng laro. Habang active pa sa NBA si Vince Carter, bumalik siya sa UNC para tuparin ang pinangako niya sa nanay niya, ang makakuha ng degree at matapos ang pag-aaral. Parang si Steph Curry lang. At after ng karir niya, nagpatuloy siya sa mga proyekto sa komunidad kabilang ang kanyang sariling charity foundation, ang Embassy of Hope Foundation, na tumutok sa mga youth programs at scholarship. So, hindi lang sa court naging hero si Vince, kundi maging sa pamilya niya at mga taong natutulungan niya. Pinatunayan ni Vince Carter na hindi lang singsing ang basihan para maging tunay na legend, kundi pati dedikasyon sa ginagawa, disiplina para tumagal sa liga at positibong impluensya at halimbawa sa loob at labas ng court. Paki-like ng video kung nagustuhan mo at paki-subscribe na din ang ating channel para updated ka sa susunod pang NBA kwentuhan.